Hello math learners, so for today's video we're going to proceed in equilibrium of non-concurrent forces. So what are the prerequisites of this lesson? So we're just bringing back the resultant vector and torque. So for more information about this lesson, watch this video till the end. So let us start. Okay, in equilibrium of non-concurrent forces, paano natin siya i-apply? So this will apply, let's just say this is the ground and this is the kind of rigid body, or specifically, this is a beam with a hinge and a roller support. So kung babalikan natin yung nakaraang video ko, so meron tayong types of roller support. Sabihin, ito yung roller, which is yung nakikita nyo dito is meron ditong gulong. Ito yung triangle lang. Ito pwede rin siyang interpreted yung bilog lang mismo. Or paano siya? Ito, parang ito. This is a pin and this is a roller support. Hinge. This is also called hinge. So kung babalikan natin ngayon, nasa na yun? Yan, nakita nyo na agad yung okay, so yan. Ngayon, we have point A saka point B. Lalabelan natin siya. Let's just say we have force 1 and force 2. This is just imaginary rather. Okay, so kung magda-dimension tayo, ganyan po tayo magda-dimension. Yan. And kung sabihin natin yung total length niya is signifies as L, 0.5L, 0.3L, and 0.2L. Excuse me. Sabi nga natin, sa hinge or sa pin support, meron tayong vertical and horizontal reaction force. So, then since this is a roller, is only have the upper support. Pero kung tutusin, mawala na to ng sense dahil wala na makokontra sa force nito. Sabihin natin yung X, there's no reaction for X force. This is just a coincidental case. Sa Fy, summation of forces due x-axis equated to 0. Ngayon, so ano na ba ang vertical natin? Yung AY sa BY. Then yung mga, yung mga force na dyan, minus yon. So ganito po ang nangyari. Okay? Next. What about this one? Nadagdagan lang. So kung nakaraang video sa concurrent forces, is meron lang tayong x and y forces summation. Ito naman, summation of torque. So, dito naman, sa part na ito, pag nag-symbol tayo nito again, as a subscript, ito sabihin, this is your starting point. So, dito naman sa torque na to, ang lang natin dito is clockwise positive. Pwede naman counterclockwise positive, ganun din naman ang lalabas. Pero, most likely ang ginagamit ngayon, kahit sa pag-succeed kayo ng Bayan Senior High School, clockwise na kasi ang ginagamit. Pero nung panahon ako counterclockwise. Pero mas magandang gamitin ang clockwise. Para, accurate. Okay. Ito yung starting point niya, di ba? So, ngayon, kung mula dito hanggang dito, ang ikot niyan is clockwise. Ngayon, kung mula dito hanggang dito, ang ikot niyan, clockwise pa din. Ito lang ang nabago. Paano naman to? Wala namang length. So, magiging 0 lang yung torque ni AY. So, magiging ganyan ang setup niyan. So, kung from force 1, sabi nga natin, ang force is perpendicular to the lever R. So, kung mula dito hanggang dito, this is 0.3L times the force. Length times force. Ito naman, 0.8L. Bakit? Mula dito hanggang dito, 0.3 plus 0.5, meron tayong 0.8L F2 minus L, yan, BY equals 0. Kaya siya nag-negative kasi counterclockwise siya. Sabi nga natin, kung clockwise siya, positive. So, yan, ganon siya. Divide both equation into L. So, ito na yun. Para lang mawala si L. Kasi, ang pangit kapag nawawala din yung force. Ayan, dito na yun. Naka-equate siya sa 0, di ba? Then, ayan. That's just a coincidental case. Yan lang po yung nirecap natin for torque to avoid some confusion. So, ito lang siya, RF sin theta. So, yung R nyo, yung lever R, yung F, yan. Ayan, ganyan ko lang siya in-arrange. Okay, para hindi tayo masyadong hilo sa ating terminology, so start tayo ulit maglaro using solve problem number 4.
The uniform beam shown in the figure, so yan na, inano ko na, weighs 500 Newton and a support 700 Newton load. Find the tension in the tie rope and the force on the hinge of the beam. Ito po yung hinge natin. Okay, so this is point A, point B, and point C. Ang gagawin lang natin dito, itong point na to, this is a tension force. So, yan po din yung hahanapin natin. Ito po, inano lang natin since automatic na mapababa yan kasi weight, di ba? Weight, W-E-I-G-H-T. Okay, yun. Then, syempre, yung weight ni 500 Newton, saan natin siya lalagay? Dito sa gitna. Kasi pagka nag-ano tayo ng weight kasi, sa isang object, kahit sa object yan, lagi na lang natin siya nilalagay sa gitna. Balance force ba? Parang ganon. So, this is your 500 Newton. What about this one? May kulang pa. Okay. Inano natin dimensions since dapat nasa kalahati siya. Kaya dito natin siya nilagay. Okay. Since this is a hinge, natin AX saka AY. Sari-sari, yung mga ganito, paano natin nasabing ganito yung direction niya? Common sense ba? Halimbawa, itong part na to, yung tension force na to. So, yung sabihin, halimbawa, sabihin natin meron ditong reaction dito, saka dito. Ano yung ko-kontra dito? Ito yon. Then, ano ko-kontra dito? Dito. Kasi pag mali naman yung conclusion nyo sa paglalagay ng arrow kung saan siya papunta yung force nyo, magne-negative naman yan. So, pag nag-negative yan, sabihin mali yung conclusion mo. Bawa, ito, ginawa mong pataas, malamang may kakaroon ka ng negative na sagot. Which is mali. Pero yung iba naman nag-accept, parang babagoy lang nila yung direction, pwede naman yon. Pero parang as a technique, gano'n na po ginagawa natin kung yan nyo yung angkop na direction niya para iwas negative. Gano'n lang po siya. Okay. So, tandaan natin yung tension force, since ito yung nandito yung angle niya, di ba? Okay. Yung pataas niya naging cosine. Bakit? Kasi kung sabihin natin, let's just say this is your force. Ito yun, halimbawa. This is your resultant force. Tapos sabihin natin, ito yung resultant force nyo. Yung T. Eh, nandito yung 35. Hindi ba pagka pinroject nyo siya, magkakaroon ka ng triangle dito? Which is, ganyan siya. Ito po, project nyo dito. So, magiging to. So, sabihin natin, this is your T. Eh, since itong Y nyo, ito yung T cos. T cos 35. Itong X naman, T sin 35. So, ganun lang din dito. Okay. Ganun lang siya. Para iwas lito ba? Okay, parang ito lang yun eh. Dito yung 35. Nilagay lang dito. Pero mukha lang siya nakakalito pero hindi. Sakto lang. Okay. So, summation of X muna tayo. Equate natin sa 0. Then, meron tayong AX. Since papunta dito, positive, minus T sin 35. Next, summation of Y equals 0. Ito, since negative siya, plus T cosine 35. Ito yon, minus 500 minus 700. By the way, we're using again the Caltech, no? Then, solve natin siya manual sa TikTok. Okay, next. Siyempre, since concurrent forces, meron tayong tinatawag na torque. Again. So, nag-ano tayo dito ng starting point at A. So, ito yung starting point mo. So, ngayon, alin dito magkakaroon ng rotation? Iyan, saka ito, which is clockwise. Diba? Kung mula dito hanggang dito, clockwise yan, clockwise direction. And except this one. Ito magiging counterclockwise. Therefore, okay, by the way, clockwise is positive. Iyan po. Okay, dito sa part na to, 0.40. So, ito lang yon. Ito kasi yung forces niya. Ito yung resultant forces niya, diba? Mula dito hanggang dito, ito yon. Mukha na nakakalito kasi dito, diyan ko nilagay, pero dito yon. T cosine 35. Since counterclockwise siya, magiging negative. Plus, 0.5 L, 500. Plus, mula dito hanggang dito, L, 700. Equals 0. Okay. Paano natin siya gagawin? So, una, i-cancel natin lahat ng L. Kasi awkward yon. Kasi wala mo sinabi what's the measure of L.
Saka lang natin yan si L kapag ano siya, hinahanap siya. Hindi naman. Okay. Using this Caltech, so meron tayong mode equation 5. Mode 5, which is makita dito yung equation. We're using Casio, no? Then 2, ax plus by plus cz equals d. Kung kanina, kung nakaraang video ko, ax plus by equals c. Dito naman, ito. So, ito yung itatype natin. Okay? Kung susundan natin equation, ang ginawa, sinet natin as x, yung ax rather, yung ay, that is your b, your t is c, and your d is the constant. Okay. Kung mag-start tayo sa equation x, yung ax, 1 siya. Wala ka namang ay, so 0. Yung t mo is negative sine 35. Equals 0. So, wala naman tayong constant yan. Dito sa y, wala naman tayong ax, pero meron tayong ay. Negative 1, kasi negative ay Then, cosine 35. Then, ito, inad nyo lang. Magiging, negative 1,200. Since equation siya dito, dapat lilipat nyo doon. So, kapag nilipat nyo, magiging positive since negative siya. Hindi 12k. Next, wala tayong ay sa ax, so wala dito. Pero meron ka ditong 0.4 t cosine 35 minus. So, alisin nyo lang yung t, ito lang yun. Then, ito naman, inad nyo, ito magiging 250. Tama? Tapos, plus 700, magiging 950 positive. Pag nilipat nyo, ito magiging negative. Ngayon, pindutin nyo lang equal. So, unang equal, ax is equal to 1662.99 Newton. Then, sumunod is 1175 and we have 2899.34. Okay, paano po ba natin siya inano sa CalQ? So, wait. Okay, so ganito, ito lang yun yung mode, mali. Pindutin nyo yung mode, pero alam ko sa 5 yan. Pero basta hanapin nyo lang yung gantong, ito yung gantong symbol. Then, ito yung lalabas. Then, saka nyo i-type itong mga pinatatype ko. Ganun lang siya. Okay. So, start tayo next problem. So, hopefully, everyone gets the first problem. Next problem tayo. This is the object. Anong gagawin natin dyan? The 60 kg homogeneous disc shown in the figure is resting on a frictionless inclined surface and held in equilibrium by the horizontal force P and a couple C. Determine the value of the horizontal force Pn in Newton if it has a radius of 0.5 meter. Determine the value of the couple C in Newton meter. Determine the normal reaction at A. So, paano natin siya gagawin? Okay? So, sabihin natin meron tayong normal force dyan. Since ito naman, parang hineheld niya yung, yung force at point A. So, syempre, paano yan wala namang maangat. So, ano yung kontra dito? Syempre, ito. Ngayon, since you are in a impending force, naka-incline siya, yung axis sa 30 degrees. So, yung force na, ito yung 30 degrees nyo. Nilipat lang natin siya. So, paano po ba siya nag-work? So, kunin natin itong triangle, Kunin natin itong triangle na to. Itong part na to. Kunin ko yan. Kung sabihin natin, ito na yon, ayan. Paano nyo makukuha? This is 30 degrees, di ba? And this is your NA. Okay. Ngayon, kung sabihin natin hahatiin ko to. Ngayon, makakabuo ka na ng isa pang right triangle. Right triangle. Ngayon, kung 30 to, ito to, 60. Since this is right triangle din, di ba? Right triangle din to. Kung 60, ito yung 30. So, ito lang po yun. So, you don't have to get confused. Okay, so ngayon, summation of forces tayo ulit. Meron kang P at meron ka dito, again, sine 30. Bakit? Kasi iba sa horizontal, so nandito si 30. Again, nandito si, sabihin natin nandito si 30,
si X, ang hinahanap po dito, ito. E di, si sine. O, e di, project mo dyan, ito si sine. NA sine 30. Fy, yung NA cosine naman. Kasi, adjacent siya dito, yung force. 30 minus 60 times 9.81, since we are going to convert this one into Newton. Because Newton consists of international system of kilogram meter per second square. Okay, ito lang yon. Next, ano tayo ng torque at point O. Ano lang ba magto-torque dito? Ito lang yaman. Clockwise is positive. Starting point mo, ito. As usual. Ngayon, kung mula dito hanggang dito, ano rotation niya, meron kang counterclockwise. Ito na yon. Ayan, C minus 0.3P. Okay, pagka, meron lang tayong reminder. Huwag kayo malilito pag nakakakita kayo nito kasi hindi yan display. May purpose yan. Rotated na siya automatic. Rotated na siya. So, ito ngayon, gamit tayo ulit ng Caltech. So, i-encode nyo lang. Pili lang kayo dyan ng X and Y. Halimbawa, yung P ko is yung A ko, yung B is NA, then yung C is your couple. Hindi sabing couple, that is we're referring to relationship of the human being or any living things. We're referring here the rotation of any rigid bodies or an object specifically. Okay. Dito, yung P natin, 1. Yung NA natin, meron tayong minus siya, diba? Di negative sign, 30. Wala tayong couple, 0. Wala din tayong constant, 0 pa din. Ngayon, wala tayong P, so 0 siya. Sa Y naman then cosine 30, this is supposed to be positive. This is supposed to be positive. Then, ngayon, 0 siya. Then, meron tayo, ito, nilipat dito. So, meron tayo 60 saka 9.81. Ngayon, ito naman, meron tayong negative 0.3 sa P. Then, wala tayong NA. Then, meron tayong C, which is 1. Bakit wala tayong lever arm dito? Kasi rotation na nga siya. Okay. Ganun siya. Ngayon, kung iyan ulit sa calculus, pindutin nyo ng equal. So, unang lalabas si P, which is ano yung P? We have 339.82 Newton. Ito naman, matay 679.66 Newton. And next, we have 101.95 Newton meter. Okay, Newton meter ang unit ng C. Okay? Doon, nakaano naman siya sa given. Next. So, to conclude, so, ito yung A nyo. Ito yung B. Kasi determined ako po. And this is your C. Kasi ganyan kami pagka nag-ano kami, hambang pagka nag-exam kami. Nilabel namin sa solution namin kung ano yung item, kung saang item siya. Kasi, di ba, minsan pagka nagka-caltech, ganon. Next. The last but not the least, ano lang to, additional. This is CE board, November 2011. So, what is this include? Kasi minsan pag nakita ng board, parang dating board exam, parang unthreatened, ano? Pero hindi rin. Kasi hindi naman lahat ng laman daw, sabi nung kakilala ko, hindi naman daw lahat ng nasa board exam is mahirap. Iba naman, medyo madali daw. Sabi nila. A load, W, is equal to 30 kilonewton is lifted by a boom, BCD, making an angle alpha 60 degrees from the vertical axis. Neglect the weight of the boom. Determine the horizontal reaction at B. Determine the tension in the cable C. So, ito yung itsura ng boom. Ito yun Boom, tarat, tarat, charat. Okay, so nakikita nyo dyan. Execute na natin. Okay, sabi dito, yung weight daw natin dito is meron daw tayong 30 kilonewton. Okay, so yung AB natin, ito yung measures. Ngayon, sabi natin this is, hinge, diba? So, since para silang hinge, there's no sense na magano pa tayo ng horizontal. Pero, meron din. Kaso hindi naman masyado, no? Kasi ito lang din yung nagkokontrahan, Then, ito. Ganun lang. Next.
meron ka dyan triangle. Kasi hanapin natin muna dito. Kasi magto-torque tayo, di ba? So, ano to? Di ba? Meron tayong triangle dyan. Inano ko lang siya, ginanon ko lang. Tinwist ko lang. Then, ito yung AB mo. This is 4. Saan po na ko yung 4? Ito yun, no? Di ba 2 plus 2? 4. Okay. Then, meron tayong 60 degrees dito. Ito lang yun. Ito. Okay? So, paano natin mahanap si AB? Using tangent. SOHCAHTOA. May available adjacent ka, may missing opposite ka, pero may angle ka. TOA. That is tangent. Saan siya equate? Diba ang tangent is opposite over adjacent. Okay. Using shift solve, actually, pwede nyo naman siya 4 divided by tangent 60. Meron tayong 2.3094 meters. Okay? So, mag-torque tayo. Torque, hindi torque. Torque. So, ito yung, ayan, clockwise. Then, starting point nyo, ito. So, kung mula dito hanggang dito, counterclockwise yan. Ito, kung mula dito hanggang dito, we have counterclockwise. This is clockwise rather. Counterclockwise. Then, 4 times 30. Since mula dito hanggang dito, di ba? Minus, yung ano dito, yung AB, meron tayo ito, times BX, yung force, will be equated to 51.96 kilonewton. Okay. Ngayon, hanapin naman natin yung tension force at cable C. Kasi 'di ba, kung sabihin natin may tension force siya dito, ito lang din 'yon. Dito 'yon, 'di ba? Pero dito naman, hinahanap natin yung tension cable C, 'di ba? Ito 'yon. Ito yung internal forces ng rope natin. Kung ito, 'di ba, pag ganyan yan, then ito yung papunta doon. Ganun po siya. Okay, ito daw yung hinahanap natin, yung cable, yung force, yung tension force niya. So, ano natin to? Yung force nito, yung AX. Napin natin. Ano kaya kinalaman nun? So, ngayon, since this is clockwise, so by the way, this is the starting point. Again, kung mula dito hanggang dito, meron tayong clockwise, meron tayong dito naman si counterclockwise. So, using this one, ganun lang din, hindi ba lang, nag-iba lang na symbol. So, meron tayong AX na 51.96 kilonewton pa din. Kaso, hinatapan natin dito is yung tension force at cable C. At joint A, ito siya. Sabihin natin ito yun, no? Ito lang yun. Kinuha ko lang siya yung point dito. So, meron ka ditong 30 kilonewton, saka FAC, then yung AX. This is 30 degrees. Saan ko po nakuha yun? Kung sabihin natin this 60, ano yung, ano niya? Diba? Ito kasi, diba, this is isosceles triangle, itong part na to. Itong part na to, this is isosceles triangle. Kita naman. Kasi tuto, sa 4. Diba? Kung 60 to, tapos diba ito, automatic 30. Ano to? Di 30 pa din. Gano'n lang. Gano'n lang siya. Diba, madali lang. Okay, yan. Then, summation of force tayo of X. Then, meron tayong negative AX plus FAC cosine 30, since ano na siya dito, plus 30. Ito yon. Ito. Equals sa 0. Ito. Ngayon, meron tayong AX, which is negative. Ito. Ni-negative natin siya kasi, di ba? Yung 51.96 positive siya times na sa negative. Plus, AC cosine 30 plus 30 equals 0. Lipat nyo lang to parehas. Magiging 51.96 minus 30 divided by cosine 30. Then, equated siya sa 25.36 kilonewton. Okay, so hopefully everyone gets how to solve this equilibrium of non-concurrent forces. Okay. So, for today's video, we're going to proceed in law of friction. So, hopefully, everyone gets the lesson so we can proceed in law of friction, which is we can apply what we have learned of the past 2 lessons about static equilibrium.
So, that's it for today. Thanks for watching and see you in my next video, math learners. Uy, sun kiss. Oh.